Nakakatuwa naman. Ano pangalan ng bata? Daniel. Rainiel din. Rainiel. Bale, ilang taon na? Ilang taon? 13 lang. Wow. Grabe. Meron na tayong bagong henerasyon. Salamat kay Kuya Jesper at sa mga tumutulong para tayo magkaroon ng mga bagong henerasyon ng tagapagpahabol. Purihin ng Panginoon. Nakakatuwa naman. Okay, may bagyo po. At yung mga umaasang walang pasok, ay lakasan nyo ang inyong pananampalataya. Pero napakalayo. Napakalayo. Abagat lang ang hahatakin sa atin. Okay, ready na po ba tayo? Pag ready na tayo, ay prepare natin talaga yung ating puso. Wala kang iniintindi, wala kang iniisip, nakapokus ka lang sa salita ng Diyos. Tandaan natin, ang salita daw ng Diyos ay parang binhi, kapag mataba yung lupa, lumalago, namumunga. Puso natin, inaangkin natin, matabang lupa yan. Hindi lupang maraming bato, hindi lupang may mga buhangin, at hindi rin lupang maraming, ano ba yung tawag doon, yung mga tinik-tinik na may damo. Okay, para lalo tayo makapag-ready, let us pray. Samahan nyo nga po ako mag-pray. Panginoon, salamat po. Linggo ngayon na umaga, nakaupo kami, panahon po ng aming pagpapahinga. Pero sa aming kapahingahan, gusto naming enjoyin ang iyong salita. Buong katotohanan. Alam namin, magdadala sa amin ng kapayapaan, lakas at galak sa buong linggo. Panginoon, salamat po, naka-ready po, nakahanda yung aming spirit para kumain ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, part 3 na po tayo. Sa mga batang, alam nyo, nag-start na rin kami. Nakakadalawang Friday na kami ng pag-train ng leaders. At papasalamat tayo. Ang daming interesado. Ang daming nabubuksan sa biyaya. Ang dami nilang tanong. Mga LJF na hindi pa bukas sa biyaya. Nag-open tayo 2012. Pero ngayon, iba daw ang narinig nila noon kaysa narinig nila ngayon. Parang ang sama-sama ng grace. Pero salamat daw. Salamat, tabuksan po sila. So tuloy natin, the kingdom of God is within you. Part 3 na po tayo. Maganda rito talaga na nabubuo mo para makuha mo talaga at makinabang ka talaga. So ang kaharian ng Diyos, sino po naniniwala na ang kaharian ng Diyos nasa inyo? Ang kaharian ng Diyos ay hindi isang physical na lugar na kung saan maituturo mo siya, nandun siya, nandito siya, hindi. Kaharian ng Diyos ay nasa atin. Pinaghaharian tayo ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos, may hari. Amen? Hindi pwedeng yung hari at saka kaharian paghiwalayin. So si Jesus ang haring naghahari sa atin. At ang laging bunga ng kaharian ng Diyos sa buhay natin ay peace, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Diretso na tayo, mga kapatid. Diretso na po tayo. Okay, the kingdom of God with you. Ano ulit ang layunin natin? Nire-review natin. Ganito ako simula noon, ayaw ko kasing nasasayang. Ayaw ko yung parang nagsimba lang kayo. Bahala na. Nalulungkot ako kuminsan doon sa mga church na kuminsan. Hindi ko na mainaano yung kung sino nilang tumayo. Parang makaraos na lang, parang nagsimba lang, umattend lang. Pinagtsatsagaan yung kanilang naririnig. Tayo po, masaya lang tayo. Yung gusto lang nating tumayo at sigurado pong makakakain kayo.
Yun ang Kaya mapansin niyo po, hindi ako masyadong mapag-imbita. Napansin niyo ba yun sa akin? Hindi ako masyadong mapag-imbita. Kasi ayaw ko talagang makakain kayo ng chapsuy. Mahaluan. So, bakit nagtitiwala na ako sa inyo sapagkat malalim na kayo sa biyaya. Alam niyo na yung kakainin at hindi kakainin. Amen? Alam niyo na. So, layunin natin, magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa sa kaharian ng Diyos. At pangalawa, magising. Ito yung target talaga natin. Magising yung ating kamalayan na may kaharian sa loob natin. Ito yung sinasabi natin, yung subconscious mind. Kahit i-google nyo, i-YouTube nyo, masa-search nyo, subconscious mind natin, yun ang tulog. At yun yung halos 80%, 70% na dapat magising, magamit ng brain natin. Kasi most of the time, yung 30%, nandito lang yan. Yan yung nagre-react sa kanyang naririnig, nakikita, naamoy, nalalasahan, nagre-react, at nag-iisip. So number 3, ipamuhay ang kaharian sa araw-araw na buhay. And number 4, mag-reflect. Mag-reflect ang buhay ng hari sa buhay natin. Ako po talaga na-enjoy ko. Sa 3 Sunday na ito, every day, nagiging kalakasan ko yung kingdom of God. Yung kaharian ng Diyos. Awareness lang naman eh. Kailangan mag-start ka ng morning na nasa iyo ang kaharian ng Diyos. At alam nyo, re-regikin nyo talaga yung mga bagay sa paligid nyo na alam nyo walang kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Re-regikin nyo. Yung mga pakiramdam na walang kaugnayan sa kaharian ng Diyos, re-regikin nyo. Kasi ang katwiran mo, wala noon sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Last Sunday, tinalakay natin yung do not worry, huwag kayong mabalisa. Wala noon sa kaharian ng Diyos. Tutugtungan pa natin yan. Wala noon sa salita ng Diyos, kaya regikin mo. Ang meron lang sa kaharian ng Diyos, saya, galak, pag-ibig, mga bunga ng banal na Espiritu. Okay, the kingdom of God is within you is the highest level of our awareness. Highest level yon. Ibig sabihin, gising na gising ang iyong kamalayan. Kapag talaga naintindihan mo at naramdaman mo at namuhay ka doon, nasa highest level ka ng awareness mo. Ng kamalayan mo, ng kingdom of God. Kasi ganun talaga si Jesus. Si Jesus na pinaghaharian ng Diyos, grabe, bawat madaanan, bulag o wala niyang kaharian sa kaharian ng Diyos. Kita, lumpo o wala niyang kaharian sa kaharian ng Diyos. Walang tinapay, walang makain, o wala niyang sa kaharian ng Diyos. Walang nagugutom, pakainin. Kaya siya, ang prayer na mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, kagaya ng sa langit, yun po ginagawa ni Jesus. Tayo excited na mapunta sa langit. Pero siya, binababa niya na yung kaharian ng langit dito pa lang. Pwede mong ma-enjoy, kapatid, kahit bata ka pa lang o matanda ka na, pwede mong ma-enjoy ang kaharian ng langit dito pa lang. Sa buhay na ito, at ipinakita ito ni Jesus sa atin. Para bang ganito, pinakita, nagkatawang tao siya, pinakita niya, nagkatawang tao, ganito ang tao kung mamuhay. Ganito ang anak ng Diyos kung mamuhay, kung paano mamuhay. Kuha niyo po, nag-set siya ng example. Nakatingin lang kasi tayo dun sa cross. Tinubos ang ating kasalanan, pupunta tayo sa langit, hindi na tayo sa impyerno. Doon lang tayo eh. Ang dami pang meron sa kingdom of God, sa kaharian ng Diyos, dito sa lupa na ito, kaya nga tinawag siyang I am, ako. Hindi I was. I am. Sa kasalukuyan, siya talaga ang pwede nating maranasan. Okay. So ang kaharian ng Diyos sa loob mo ay ang pinakamataas mong kamalayan. Lucas 17:20-21, yung ating pinaka-keepers, balikan natin. Faith cometh by hearing and hearing. Kailangan paulit-ulit. Kaya paulit-ulit tayo.
So sabi ni Jesus, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here, see there. No, no. Hindi by seeing. For indeed, the kingdom of God is within you. Ito yung truth na, kumbaga, mind-blowing sa lahat. Ano? Gustong-gusto kong makarating sa kaharian ng Diyos at gustong-gusto kong makita ang kaharian ng Diyos. Gusto ko pag namatay ako, pupunta ako sa kaharian ng Diyos. No, pinakita ni Jesus. Ano ho? Na andito na ang kaharian ng Diyos. Nasa inyo. Ano ho? Hallelujah. Romans 14:17, kinumpara niya yung physical kingdom tsaka spiritual kingdom. Sabi niya, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Physical kasi yan. Mga kapatid, physical yan. But, ang sabi niya, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Yan yung spiritual kingdom. Nandiyan pa ho kayo? Nandiyan pa ho kayo? Sino merong gusto ng righteousness, peace, and love in the Holy Spirit? Hallelujah. And joy in the Holy Spirit. Okay, ano ho? Ang key verse natin last Sunday, Mateo 6:33, balikan nga natin, seek first. Seek first the kingdom of God. Unahin mo muna daw ang kaharian ng Diyos at ang kanyang righteousness. And all these things, nakita natin kung ano yung all these things will be added unto you. Ano-ano yon, mga kapatid? No? Lahat ng bagay dadagdag sa iyo, yung iinumin, yung iniintindi araw-araw. Yung mga pangunahing kailangan natin araw-araw, matrikula, pamasahe, pagkain, isusuot, iinumin, lahat ng iyon. Hindi na lang binanggit na lang ni Jesus, kakanin, iinumin, susuotin. Alam na may lagay pa niya dyan yung pamasahe, pang-load, tsaka pang matrikula. Hahaba yung listahan. Pero ang pinapakita niya yung basic needs ng tao, mga kapatid, idadagdag sa iyo, unahin mo lang yung kanyang kaharian, mga kapatid. Seek, hanapin. First, the kingdom of God and His righteousness. Kung ang kaharian ng Diyos nasa loob natin, again, itatanong ko sa inyo, kung ang kaharian ng Diyos ay nasa atin, paano ang paraan ng paghahanap? Paano ulit? Nalimutan nyo na. Kung nasa loob, paano ang paraan ng paghahanap sa kaharian ng Diyos? Seek first daw kasi seek first, hanapin muna ninyo. So yung paghahanap, paano? Papasok. Ano ha? Papasok ang paghahanap. Hindi. Oy, gusto ko umatin. Hindi palabas. Oy, gusto ko umatin sa inyo. Gusto kong maranasan ang kaharian ng Diyos. No? Outside yun. Palabas yun. No? So, paano para ng paghahanap? Ano ho? Palabas, outside. Papasok, inside, mga kapatid. No? Why, mga kapatid? Sapagkat ulit, andyan, na yung pinaka-brown, yung dark brown, ikaw yan. Yan ang iyong spirit. Nandyan ang kingdom of God. Yung light brown, mga kapatid, ay yun ang iyong isip, emosyon, at ang higit sa lahat, yun ang iyong soul. Yun ang iyong kaluluwa, mga kapatid. And yung outer talaga, yun ang iyong body, yung iyong katawan na hindi pumupunta sa langit, mga kapatid. Pumupunta yan sa memorial. At saka kung saan-saan, mga kapatid. So, yan po yan, mga kapatid. At ang nandoon sa spirit mo, kung maglalabasan lang yan. No? Bible mismo nagsabi, the fruit, may bunga, hindi basta spirit yung nasa loob mo, may fruit yan, may bunga dyan, and the fruit of the Spirit is, wow! Kasi ang masyadong nadodominahan tayo ni isip ni kaluluwa. Sa Spirit pala, merong love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, ang gaganda ng bunga, gentleness, and self-control. There is no law against such things. Walang batas na magbabawal diyan.
na mag-manifest yan, na lumabas yan, mga kapatid. Alam nyo ba, nasabi ko na to noon, kainin mo daw yung prutas na uso. Hello? Kung ano ang prutas sa panahon, sinadya iyan ng Diyos. Kailangan mo yan. Amen? Diba, summer, masyadong mapakuan. Mainit. At kailangan na ang ating katawan yung maraming tubig. Amen ba? Ngayon, ano uso ngayon? Nauso avocado, pinaspasan ko. Sana yung avocado parang bayabas na buong taon. Kaso may panahon lang. Ngayon yata ay rambutan. Lasones. May binibili si Ate Maylin nyo, napakadala. Gaganito kaliliit, lasa mansanas. 280 gaganon lang. Hanggang ngayon, di namin alam ang pangalan. Nakita namin sa Royal Duty Free, napakamahal. Pero sa kanila, sa school nila, may nagdadalang ng mga prutas. Meron nun, mga kapatid. Ewan ko, ano pangalan nun? Lasang mansanas. Bilog siya, ganito lang. Sila ka lang na lasones, pero pag kinain mo siya, akala mo mansanas siya, maliit. Ganon siya. So mga kapatid, ano yung sinasabi ko? Hello. Ang sinasabi ko, mga kapatid, may time na dapat mamunga ka. Nakakagaling yung kaharap mo, anong lalabas na bunga? Patience. Self-control. No? Kamuhi-muhi, kainis-inis yung sitwasyon. Gusto mo, mamatay na lahat yung iniimbestigahan sa Senado. No? Ano yung kabaligtaran ng buhay? Ano kailangan mo? Love. No? Sino rito gusto matupad yung wish ni Cara David? Nag-wish pa naman si Cara David, pag-ihip sa cake, pag umihip ang hinipan ng cake, mamatay na sana lahat ng kura. So, yan po yan. Amen? Parang ang saya-saya ng araw mo kung lahat ng bunga na ito ay nagmamanifest sa'yo araw-araw. Wala kang stress. Amen? Wala kang araw na sira. Sira ang araw ko. May mga ganun Lahat ng araw yung masaya. At masayang-masaya din ang katawan mo. Masayang-masaya din ang puso mo. Masayang-masaya din si kaluluwa. Bakit? Kasi ang naghahari yung spirit at ang bunga niya. At naaapektuhan niya yung kaluluwa at yung kanyang katawan. Palagpakan natin ang Panginoon. Now, ito, matindi. He who is joined to the Lord is one spirit with Him. Yung spirit natin, tsaka spirito ng Panginoon, nandun din yung spirito ng Panginoon. Grabe, hoy. Naiintindihan mo ba yun? Lumalim ka doon na kailanman yung spirito mo at spirito ni Jesus ay iisa, hindi pwedeng pag-iwalayin. Amen? Truth po yan, mga kapatid. Katotohanan po yan. Lumalim ka diyan. Alam niyo ba, ito po ang sinasabi nito ay katulad sa kasal. Yung one flesh, pag kinasal mo, nagiging isang laman na lang. Sa mata ng Diyos, isang laman na lang sila. Kahit dalawa sila, sa picture taking, umuwi sila, dalawa pa rin sila, pero sa mata ng Diyos, ginawa nilang isa. Mga kapatid, may kinasal ako, counseling, pumunta dyan muna. Bawal pong magkasal ng parehong Katoliko. Kailangan merong isang Lord Jesus Fellowship. Katoliko din, bawal magkasal ng parehong Protestante. Kailangan pa niyang binyagan para maging Katoliko. Ganun lang nasa batas natin. Kaya kadalasan sa counseling, ni-encourage namin, kinukumbinsi namin, isa sa kanila, mag-Lord Jesus Fellowship. Meron akong nakausap, tumagal po kami, ang tagal ko na pong nagkakasal, 1993 pa. Tumagal kami, ayaw niya talagang papalitan ng relihiyon niya, magagalit si mama. Pastor, magagalit mama po. Bakit ano ba mama mo? Taong simbahan po siya.
foreigner ang asawa. Ano gagawin natin? Si fiancé ko na lang po. Si fiancé mo taga saan? United Kingdom. Gagawin natin siyang Lord Jesus Fellowship. Hindi kaya tayo ma-question sa munisipyo, paano yan naging Lord Jesus Fellowship? No? Paano mo Alam niyo po, o sige, iwanan natin yung issue na yan. Nung pumunta tayo sa detalye ng kasal, binalikan namin, hindi pa rin siya pumayag. Mukhang hindi matutuloy ang kasal kung gagawin ko siyang Lord Jesus Fellowship. Magagalit si mama, magagalit si mama, magagalit si mama. Wala akong nagawa. Ginawa kong Lord Jesus Fellowship. May miyembro na po tayo, taga-British, British. Alam mo, gusto ko itang kwentuhan. Nagkasal ako, mass wedding sa kulungan. Pumayag ako, ang reliyon nila lahat, Lord Jesus Fellowship, mamamatay tao, rapist, karibin. Pusher, lahat. Ako nga dapat mag-alala eh. Pero mo, Lord Jesus Fellowship, lahat ng yun. Nagkasal ako sa kulungan, mass wedding. Sabay-sabay. Lahat sila LJF. Pero wala sa akin. Gusto nila iayos ang buhay nila eh. No? Ang sa akin, maayos ang buhay nila. Kaya ako nagkakasal din ako ng buntis. No? Huwag naman sadyain. No? Kasi sa pare, ayaw nila. Naayos na nga ang buhay. Ayaw pa ikasal. Buntis daw. Kali kayo dito. Kakasal ko pa. Dumating yung araw ng kasal. No? Lord Jesus Fellowship, yung British. Pagpasok pa lang namin ni Ate Myla doon sa venue, merong isang nanay na letter S yung kilay. Alam niyo, guhit lang, tsaka ginaganon-ganon yung sasakyan namin. Parang hindi kami kilala. Parang nakakatakot pa. At nang bumaba kami, ganyan pa. Alam niyo, nung mag-sermon ako about one flesh, isang laman, ang katawan mo, ang katawan ni Ate Ana, ni Brian, isa na lang sa harapan niya. So kung ano ayaw ng katawan mo, dapat ayaw mo rin sa mangyari sa katawan niya. Ayaw mo saktan yung kanyang kalooban, gusto mo happy, ginagastusan mo lahat yan, katawan mo na kasi yan. So kaya kung magkakaintindihan lang talaga. Yeah. Alam niyo po, 2 beses kami tinabihan ng nanay. 2 beses kami tinabihan ng nanay. Pastor, maganda po ang sinasabi niyo. Ako po, taong simbahan. Salamat. Naging horizontal na yung kilay niya after na born again na. Yung letter S, horizontal na yung kilay. Yan eh. No? Pero merong matindi sa kasal. Sa one flesh, one spirit. Kapatid, ang mag-asawa maghihiwalay pag namatay. Physical lang yan eh. Pero ito, one spirit with Him. Sa Panginoon. No? Meaning, tingnan nyo. Meaning, ang banal na Espiritu ng Panginoon nandoon. No? Kaya dahil nandoon si Jesus, nandoon ang kaharian. Amen? Sapagkat ang kaharian at ang hari hindi pwedeng paghiwalayin. Amen? Amen. Walampakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya pala noon pa, pinakita ko na ito sa inyo, noon pa, yung mga sinaunang tao, meron silang panahon, nakatira man sila sa bundok, sa gubat, o saan man, naniniwala silang, ang tawag nila, may energy sa loob nila. No, nakakasumpong daw sila ng healing. Pag masama daw ang pakiramdam nila o pagod sila, naggaganyan po sila. Maring hindi perfect na ganyan ang posisyon noon. No? Ginawa na lang pinaganda ngayon at ginawang yoga. Mga kapatid, hindi ko po sinasabing yoga, mag-isipag-yoga tayo. Ang sinasabi ko, itong mga gumagawa nito, hindi nila naintindihan, pero nakakasumpong sila ng kalakasan. Ang tawag nga nila energy. May energy sa loob. No? Kapag kaya rin nilang mag-yoga, manahimik, ipikit ang mata, at mag-detach. Ano yung mag-detach? Muna sa ingay ng mundo, mag-detach bilang teacher, bilang engineer, o bilang ano ba trabaho mo, bilang nanay, hanggang sa matagal ka nang nakaganoon, pagbangon nila, pagtayo nila, may energy daw, lumakas daw sila. No? Hindi na nila alam ang kingdom of God. Pero
ginagawa nila ito, mga kapatid. Again, balikan natin ito. Seek first the kingdom of God. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo ba na si Jesus ay inuuna ang prayer sa umaga? Ha? Mark 1:35. Mark 1:35. Nang madaling araw na, si Jesus to. Nang madaling araw na, habang madilim pa. Kapatid, madaling araw talaga to, madilim pa. Pagbangon ni Jesus, lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar, disyerto, at doon ay nanalangin. Sa English, before daybreak, the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. Kaya sabi ko sa inyo, yung palang utos ng Panginoon na pinapasara ang pinto, quiet talaga. Masi-search mo ang kingdom of God. Makakausap mo ang Diyos Ama. Mga kapatid, pakinggan niyo ako. Si Jesus, gumagawa ng himala, lumalakad sa tubig, bumubuhay ng patay. Si Jesus bumubuhay ng patay, lumalakad sa tubig, pero kinailangan pa din mag-pray. Manalangin. Amen? Kuha niyo po ba? Naririnig niyo po ba ako? Kinailangan pa din manalangin. Madaling araw, no? Walang kasama, ha? Sa ilang na lugar. So, may time talaga ng pagsusulong. Pagsusulong. Para maramdaman mo ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ganito kahalaga sa Panginoong Hesus ang solong pakikipag-usap sa Ama. Ganyan kahalaga. Kahit nagpapadilat na siya ng mata ng bula, nagpapalakad ng lumpo, wow, gumigising pa rin madaling araw para kausapin ang Diyos Ama. Amen? Meaning, bago ang lahat ng bagay, bago siya magpakain ng libo-libo, bago magpagaling, bago mangaral, bago magturo, bago maglakbay o humayo, bago ang ingay ng mundo, bago ang, may tinatawag kasing noise of the world. Yan yung mga kaabalahan ng buhay. Bago yan! No? Ano ang almusal? Ano ang isusuot? Ano ang lalakarin sa araw na ito? Ano ang aasikasuhin sa araw na ito? Sino ang kakausapin? Bago yung lahat ng iyon, humihiwalay si Jesus para manalangin. Amen? Amen? May natututuhan po kayo? Hallelujah! Ngayon, ang kadalasang noise of the world sa umaga, ano yung kadalasang ingay ng mundo, kabalahan sa umaga? Maraming guilty dyan. Sama ako. Pero lumalaban na ako ngayon. Diba? Kasi kagabi hawak mo cellphone hanggang makatulog. Pag-gising mo, kinakapa-kapa mo, isa pa lang ang mata mo, kinakapa mo. Meron nga, nagse-cellphone na, pigit pa yung isang mata kasama yan sa noise of the world. Ngayon, pagbukas ng Facebook, pagbukas ng email, pagsagot ng mga chat, may chat pala niya, alas 3, ba't kaya gising pa to? Panonood ng update sa Senado, pagbubukas ng Pag-asa, kung may pasok sa Lunes, mga noise of the world, mga ingay ng mundo, mga kaabalahan sa buong araw, bago yung lahat ng iyan. Mga kapatid, alam nyo ba ang radyo, hindi nakatapat ang pihitan sa saktong frequency. May radyo pa ba ngayon na, tanongin ko kayo, may radyo pa ba ngayon na dipihit? Yung ginagano? Meron pa? Yung station niya kung hindi lumalakad ng gano'n,
ano naman, yung gumagalaw, akala mo orasan. No? Kasi karamihan digital eh. Pero alam niyo yung pihitan na hindi nakatapat sa tamang frequency. Kasi may tamang frequency yan eh. Halimbawa, DCAS, ano yung frequency niyan? 702 megahertz. DCMM, 630 megahertz. No? Dapat masakto sa 630. Matapat doon sa 702. Pero kapag may radyong hindi masyadong nakasentro, nakapokus, di ba? Ano ang dinig niyo sa radyo? Palabos, mahina, hindi ka masiyahan. Minsan may tunog pa. No? Nakikinig ka ng balita. No? At tuloy, nasabi mo, mali. Absuelto na pala. Safe na pala si Jinggoy, safe na pala. Sino nagsabi sa'yo? No, hindi pa siya safe. Si Joel pala, safe na din. Hindi pa. Hindi pa rin safe. Mali. Kasi hindi yung frequency ng radyo mo, hindi nakasakto, hindi nakatapat. No? May radyo pa nga, ginaganon-ganon mo eh. Alam niyo yung pinakamalakas na sagap? Iharap mo sa Manila. Tama ba? O kaya talikod mo. Na? Alam mo sa silangan ng araw, kasi nandun karamihan ng station na sa Manila. Amen? Bakit malinaw? So, putting meditation first will focus your mind on the right frequency. Hello? Ilalagay ka sa buong araw sa tamang frequency. Ano ibig sabihin? Malinaw lahat. Walang malabo. Amen? Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon doon. No? Kung maipanalo mo daw yung unang minuto ng umaga mo, panalo na ang buong araw mo. Oh! Amen. Now, hindi ako nagseset dito ng another ritual o seremonya na dapat ganon. Ang problema kasi, pag nagiging regular, nagiging ritual na, nagiging boring para sa lahat. No? Hindi ko sinasabi, kung kaya mong tanghali, bahala ka. Pero ang sinasabi lang rito, napakaganda ng umaga. Amen? Napakaganda ng umaga. No? So, panalo mo, maliwanag ang isip, naka-align sa spirit, hindi basta nagre-react sa isip sa nakikita at naririnig, napapanood, nababasa. Sabi ko noon, pag may naamoy kang pabango, may naaalala ka. Alam mo kung sino nag-react noon? Si isip. Pag narinig kang kanta, nalulungkot ka, naiiyak ka dun sa kanta na yon. Alam mo sino nagre-react doon? Si isip. Lalo na kung past na, nakaraan na, wala na silbi yun. Sobra kami sa ganon. Kaming may mga depression at naggagamot. Kailangan mo uminom ng gamot. Sobra kaming mag-isip ng past, ng mga nangyaring masaklap nung nakaraan. Pero sa kingdom, natutuhan ko, wala noon sa kariyan ng Diyos. So, delete. Hello? Ito lang po tayo. Pag may narinig kayong tahol, sino yun? Si isip. Di ba? Nagre-react tayo. Kung ano tayo? No? Sa Senado. Di ba? Sabi ko nga, pag sa TV, nanonood ka ng investigasyon, hindi ka naman kumakain ng chicharon tsaka lechon kung bakit nahahigh blood ka. Ay, hindi ka naman kumakain ng bawal, na-high blood ka. Lalo na kung cellphone yung hawak mo, gusto mo makisaw-saw na din at magsalita na din. No? Cancel muna lahat ng wish, Panginoon. Yung kay Cara David, muna ang tuparin ninyo. Sabi nung nag-post. Ha? Amen. So, tamang frequency. Hallelujah. Hindi, alam niyo kapatid, hindi sasadyain ni Jesus na manalangin ng maaga kung walang pakinabang.
Kung hindi siya maliliwanag, kung hindi pagpapalain ang buong araw, hindi niya sasadyain. Na? Maging ang tatlong alagad, pinilit niya na manalangin. Alam niyo ba? Nung merong tayo na nagpe-pray si Jesus, at meron siyang kasamang tatlong alagad, dito dadakpin na siya. Yung tatlong alagad, tamad manalangin. Na? Natutulog na lang. Na? Mateo 26:40. Nagbalik siya, si Jesus, dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Tingnan yung purpose ng prayer. Upang huwag kayong madaig ng tukso. Huwag kayong matalo sa maghapon. Na? Ang Espiritu ay nakahanda. Palagi palang nakahanda yan. Yung Espiritu pala, palagi nakahanda. Pero kung minsan, ang laman daw ay mahina. Mas gusto niya mahiga na lang matulog o kaya ay maglaro ng game sa Facebook. Yan ang gusto ng laman. Kumain na lang, mga kapatid. Pero yung Spirit laging handa pala. May paparating na napakalaking pagsubok. Uhulihin na si Jesus. At ang tanging sagot na alam niya ay kausapin ng Diyos Ama ng solo. Humiwalay siya sa tatlo para manalangin. Pero binalikan niya yung tatlo, akala niya nagpe-pray, natutulog pala. Natutulog pala yung tatlo. Ang himbing ng tulog. Nung tatlo, ginising pa, kinailangan pang gisingin. At nakikiusap si Jesus, Mari ba? Samahan niyo ako manalangin. May paparating na malaking pagsubok. Samahan niyo ako manalangin. Ano nangyari sa tatlo? Nung huliin na si Jesus. Ano nangyari sa tatlo? Si Pedro na ng tainga. Birin. Yun ang resulta. Hinuli si Jesus, bumunot si Pedro ng taba, tinaga yung tainga ng kawal. Marco yata pangalan nun. Tinaga. Nalaglag yung tainga sa buhangin. Buti na lang, nandun si Jesus. Dinampot ni Jesus yung tainga. Kinabit ng mighty band. Kinabit ulit. Grabe, Pero sa kabila noon, ikaw ang nandun at kawal ka. Ay, Diyos ko. Dito na ako kay Jesus. Grabe. Di ba? Pero ang titigas ng puso nila. Makakita ka ba naman ng tengang nalaglag tapos kinabit? Umilong, wala nang dugo, wala nang sukat. Kanino ka pa? Kayo na lang humuli dyan. Di ba? Pero napakatitigas ng puso nila kung bakit tinuloy pa rin nila. Amen? Yung dalawa, si Pedro nanaga, yung dalawa, tumakbo, tumakas. Saka na lang bumalik si Juan. Yan na yung inner circle ni Jesus. Yung tatlong laging kasama. Peter, James, and John. Si John at James, magkapatid yun, mga anak ng kulong. Sila yung nagsitakbo. Pero si John, bumalik, hindi nakatiis. Mga kapatid, so putting, matatapos na tayo, putting His kingdom first in the morning will rewire your mind in the Spirit. I-rewire. Baka kasi ang mga wire mo, magulo na. Kailangan ma-rewire. Ma-center sa spirit mo. Putting His kingdom first in the morning. Mga kapatid, ang buong araw mapupuno ng righteousness, peace, and joy. Mga kapatid. Take note. Take note. Hindi ito performance. Parang pagpapalain ka ng Diyos. Pag ginagahan mo at nanalangin ka, pagpapalain ka ng Diyos. Under the law, ganon. Magpe-perform ka, magsasakripisyo kang gumising ng umaga, matutuwa ang Diyos, pagpapalain ka. Hindi ganon. Under the law, ganon. Yung putting God first, blessing sa'yo. Kuha niyo? Blessing sa'yo. Para lang magabayan ka, ma-focus ka, sa kaharian ng Diyos, sa buong araw, So yun. Meaning, yung putting God first in the morning, ang benepisyo sa'yo. Kuha niyo ba?
Kasi kung iniisip mo, aagahan ko para pagpalain ako ng Diyos, babalik na naman tayo sa kautusan nun. Ganun ang panahon ng kautusan. No, hindi. Hindi mo ipipilis ang Diyos. Tutulungan mo ang sarili mo na ma-focus, matama ang frequency para sa buong araw, lahat malinaw. Walang malabo. Amen. Malinaw ba yung sinasabi ko? Nasa tamang istasyon ba kayo? Baka kasi nasa Genesis kayo, transit station. No? So gagawin mo ito upang masanay ang espiritu natin na maghari, na naghahari. Mga kapatid, sa halip na maghari sa buong mag-akon, si isip at saka si laman. No? Sa halip na siya ang maghari. Ang maghari, si Espiritu. Kasi ganito yan, aakyat ulit ako. Ang Espiritu natin, nandyan yung love, joy, peace, self-control, gentleness, kasi nandyan ang kingdom of God, nandyan din ang King, kaisa natin. Ikaw to, kapatid, ikaw to. Yan yung true you. Ikaw to. At kapag gising ang kamalayan mo, yan ang naghahari sa buong araw. Yan ang nangingibabaw sa buong araw. Ngayon, yung mga bunga na binanggit natin, na love, joy, peace, kapag naghahari ka, kapatid, aware ka sa kingdom of God, morning pa lang, kapatid, tingnan mo, yung fruit na yan, na siyam yan, ha? Siyam lahat yan. Maglalagos, lalabas sa kaluluwa. So matatalo nila sa isip yung mga negative emotions. No? Lalabas magmamanifest yung spirit sa soul, at kapag nakuha niya na sa soul, mga kapatid, kita na sa buhay mo. Sa body. Kita na sa buhay mo. Kaya napakaraming magagandang bagay sa loob natin. Napakaraming pati kabutihan. Kaya ako naniniwala. Di ba laging sinasabi, ano man daw ang sama ng tao, may kabutihan pa rin nasa loob niya. Totoo po yun. Gano'n man kasama ang tao, may kabutihan pa rin nasa loob niya. Ang taong yun, masyado lang tinalo ng emosyon, ng isip, nabuhay siya sa gano'n. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang Panginoon at malaman ang kaharian ng Diyos sa buhay niya. Amen? 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 Sabi ni Haring David, in the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. Wait, pero nag-expect in the morning. Amen? Ulitin ko, hindi ito ritual, hindi ito performance, ito ay magbe-benepisyo yung ikaw, yung spirit mo. No? Kaya sinasabi pala ng Panginoon, you are the light. Hindi lang natin maintindihan yun. You are the light. Hindi sinabing ikaw ay magiging ilaw o magpakailaw ka. You are the light, period. May light sa loob mo. Oh, hallelujah. Amen? May liwanag at ang liwanag na yun ay liwanag ng Diyos. Hallelujah. Tumayo tayong lahat. Pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kami ay ilaw. Kami ay pinaghaharian mo. Ang bunga ng mga banal na espiritu na siyam ay nandito sa loob namin. And we pray, Lord, hallelujah, makasanayan namin umaga pa lang, mag-declare, hindi makiusap. Panginoon, ang mga anak ng Diyos hindi nagmamakaawa, hindi nakikiusap sa iyo, kundi mag-declare, sapagkat nasa amin na ang kingdom, Panginoon, at i-declare namin, Panginoon, na ang love, joy, peace ay pag-manifest sa buong maghapon. Na pagharian kami, na maranasan namin ang kaharian mo bawat maghapon,
bawat umaga, masimulan namin ang araw na matagumpay, Panginoon. Salamat po na marami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Palapakan po muli natin ang ating Panginoon. Hindi ka